news Good news. at bad news. Bad news. Lilinawin, sisimplihan, pagagaanin, pasasayahin natin. ATM. ATM. Anong take mo tuwing hapon? Kasama sina Maan Macapagal at Sandro Ochiona. ATM. ATM. Anong take mo? Dito lamang sa solid na DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo. Anong take mo? Sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo. Ay, magandang hapon po. Ako po si Sandro Ochiona. Humahabol po ang aking partner. Medyo mukhang makulimlim. Cuddle weather. Ganito ba yung cuddle weather? Diba? Oo, sleeping weather. Sleeping weather. Kasi parang masarap matulog. Lalo na kapag ang lunch nyo kanina ay heavy, marami-rami kayong nakain. Parang ang sarap matulog, no? Pagkatapos kumain ng kare-kare o kaya sinigang, nilaga. Parang ang sarap matulog, di ba? Pero ops! 4:30 na po, ATM na. Kaya po, samahan niyo po kami na pag-usapan yung mga nangyari kanina sa ika-11 araw ng impeachment trial ni VP Sara Duterte. Kanina nga ay nakausap ko sa PRTV News. Si isa doon sa mga prosecutors, si Congressman Terry Redon, sabi niya, sa ika-11 araw ng impeachment trial ay umaasa pa rin sila na a-attend, dadalo at makikilahok si Vice President Sara Duterte dahil nga sa loob ng 11 pagdinig, ni isa doon wala siyang sinipot. Siyempre, dahil nga Lunes ngayon, siyempre, mamimigay pa rin tayo ng Charitimba. Sagutin nyo lang po yung ating question of the day. Ano nga ba ang question of the day? Ang ating question of the day ay ito yung alam naririnig ko kayo kanina nung pinag-uusapan nyo to. parang narinig ko yung mga suggestion ni Rels kanina dito sa sagot ng question na ito. Pero ang question of the day po natin ngayong hapon ay kung magkakaroon ng screen name na hango sa pagkain. Ano ito? Kasi nga pala yung Mary Grace Piatos, 'di ba? Ano bang kinain ko kanina? Parang, kung ako'y magkakaroon ng screen name sa nahango sa pagkain, siguro ako, Oreo tubig. Ay kasi, alam nyo, kanina, dahil nga lumabas tayo ng maaga-aga mula doon sa aming kabilang opisina. Dumaan ako ng convenience store o bumili. Yun yung kinain ko. Parang ganun yata, yung huli mong kinain plus yung pinantulak mo doon sa kinain mo, ganun. So, Oreo tubig, ganyan. Ganyan ang ganyan ang screen name ko, Oy, pero di tama yung gumagamit kayo ng screen name tapos kumukubra kayo sa kaban ng bayan, masama yun, kailangan, bawal yun, bawal yun. Pero ito katuwaan lang naman para sa ating question of the day. Kasi yung iba Miggy Mango. Ano yung Miggy? Saan galing yun? Tapos meron pa doon yung pangalan ng popular na fast food chain, di ba? Kayo talaga kung ano mga naiisip nyo.
Ay, paano nga ba sumali dito, para makatanggap kayo ng charity ba kapag kayo'y napili? Kailangan lang po na ipadala yung bukod dun sa sagot nyo sa aming question of the day, isama nyo na rin po. Isama nyo na rin po yung inyong buong pangalan, kompletong address, at syempre contact number. Nagpapatuloy pa rin po kasi ang espesyal naming handog para sa ating mga tagapakinig, katuwang ang Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO. At syempre, Monday to Friday, ay pipili po ang ATM team ng isang maswerteng listener na makatatanggap ng charity ba mula sa PCSO. Ayan nga po, ipadala nyo lang po ang inyong sagot sa aming question of the day sa DZMM Teleradyo Viber number 0919 278 3000. At kapag kayo po ang aming napili, kukontakin kayo ng aming ATM team. At pwede niyo po siyang i-claim. Pwede i-claim tuwing Friday. Sa Friday siya. Pero ipapaliwanag naman na yan ng aming ATM team. Paalala po, isang beses lang maaaring makatanggap ng charity ba ang bawat mapipiling makatatanggap nito. Kaya makinig, makisali at baka ikaw na nga ang susunod na mapipili ng ATM na makatanggap ng charity ba. Di habang nag-iisip kayo kung ano yung isasagot nyo sa aming question of the day, move on tayo. Tayo'y pag-usapan naman yung nangyari kaninang sa ika-11 araw ng impeachment trial ni VP Sara Duterte. Makakausap po natin sa linya ng telepono ang past president po ng Philippine Bar Association at chairman po ng Movement Against Disinformation, si Attorney Rico Domingo. Magandang hapon po, Attorney Rico. Magandang hapon, Sandro. And Maan is there? Humahabol. Pero long time no hear, Attorney Rico. Medyo matagal-tagal na rin nang huli ko kayong ma-interview. Ano po bang take nyo? Ano pong take nyo dito sa ika-11 araw ng impeachment trial ni VP Sara? At ito po ang sumalang kanina ay taga-Commission on Audit. At ito'y nagpapatunay na nagkaroon na audit, itong mga inirelease na confidential at intelligence fund na last week naman ay napag-usapan na inirelease ng dalawang land bank branch. Ito pong branch sa Shaw Boulevard at sa Department of Education. At ngayon nga po ay sumalang itong Commission on Audit. Ano po yung napatunayan sa pagdinig ngayon, Attorney Rico? Alam mo, Sandro, quite frankly, I'm supposed to talk about yung kay Senator Legarda. Oo nga, kasi nakalagay dito yung impeachment. Kaya akala ko doon natin sisimulan. Pero sige nga po, dahil nga po kanina sa impeachment, isisegue ko, Attorney Rico, dahil nga kanina okay sa lang impeachment okay trial, hindi naka-attend si Senator Judge Loren Legarda. Kaya ang tanong tuloy, ito ba ay may kaugnayan doon sa mga umuusbong na issue nilang mag-ina? Nito nga po, ano po ba yung posibleng kaharapin nila dahil nga po mukhang iniimbestigahan na sila sa possible plunder case? Mabigat po ang paratang sa kanila ang mag-ina, no? At I think may preliminary investigation na tinakda ng ombudsman at may fact-finding probe ngayon sa kanila for their alleged that they conspired to secure exclusive government rights, even the country's solar energy resources through legislative and regulatory actions, no? At sinabi ni ombudsman, I think it was quoted in public, no,
that we've been hitting ghost projects, but this one is ghost electricity. So yun ang sabi ni Ombudsman Remulla. So medyo mabigat po ang hinaharap ni Senator Legarda at ng kanyang anak na si Congressman Leviste dito. Oo, at dagdag pa yung paratang ni dating Buhay Party List Representative Lito Atienza na nung siya daw ay kongresista, parang kabilang siya doon sa mga sinabihan para suportahan itong solar project. Hindi po ba red flag yun, Attorney Rico? Well, red flag yun kung meron silang private interest into the business, no? So dapat mawawalan silang connection dun sa business. Otherwise, kung sila ay kongresista or senador, they'll be subject to Anti-Graft Corrupt Practices Act and other related legislation on that, no? Kasi they should not have an undue interest in private businesses. Pero hindi po ba yun nasaklaw nung kumbaga yung tinatawag na lobbying o yung pagtutulak nga sa ganitong klaseng programa? Tuloy, totoo yan. At kung mauugnay nyo yung ginagawa ng lobbying na yan sa mga current senators or current congressmen, then we have a very ripe case of violation of Republic Act 3019, Anti-Graft Corrupt Practices Act, and other related legislation such as RA number 1379, wealth, at saka RA number 3019. So, marami pong may papataw na legislation na akpa dito sa nangyayari po ngayon tungkol dito sa solar energy project ni Mr. Leviste. At balikan ko lang din po kasi naalala ko po ako'y nagko-cover sa Kamara de Representantes nang ito ay maipasa. Naalala ko nga isa doon sa mga naging debate kung saan nga narinig ko rin si dating Congressman Lito Atienza na binabanggit niya na bakit tila ibibigay doon sa isang kumpanya yung franchise ng isang solar project na kailangan pang humingi doon sa mga kunwari magkakaroon ng iba pang mga solar projects na hindi sa kanila ay kailangan magpaalam sa kanila bago maituloy ito. Yun yung parang danger na naaalala ko na sinita ni dating Congressman Lito Atienza. Correct. In fact, the power to give the franchise should be the congressional power, no? Kaya hindi maaaring ano lang yan, pribadong pag-negosyasyon, no? Because there's a public interest connected into this particular project, no? Kaya dapat insulated po yan, Sandro, insulated dyan sa mga private interest bago magkaroon ng legislation along that line. In fact, nagkaroon na ng legislation noong 2023 at binigay ng Solar Philippines New Energy Corporation in 2023 sa tycoon na si Manny V. Pangilinan according to reports, no? So dapat masusing imbestigahan din ng Kongreso yan at saka ng appropriate Senate committees on this matter. Attorney Rico, sa tingin niyo po ba hindi mauuwi sa kasuhan itong ganitong sitwasyon at posibleng ang plunder cases doon sa mag-ina kung natuloy, kung na-deliver yung solar project? Even assuming na-deliver, which is very sketchy ang report pa yun kung na-deliver, kasi marami raw mga proyekto na pinigay sa mga pribadong korporasyon at lumilitaw ngayon ay hindi rin nagawa, no? Hindi rin na-pursue yung o na-enforce yung kanilang contractual obligations. Malaking asunto po ito sa under Republic Act number 3019 on Anti-Graft Practices Act and related legislation such as RA number 3019 na administrative civil actions for future po naman yan ng mga assets na accumulate ng accused individuals. So malaki pong asunto ito kaya siguro tuliri po ang mga people concerned about this matter, no? So naghahanda sila para sa kanilang depensa. At syempre
Ito po ba may kinalaman sa politika? Kasi malamang ito'y magamit na naman na dahilan kung bakit sila sabihin kaya sila ginigipit ay dahil sa usapin ng politika, lalo na't ongoing itong impeachment trial kung saan Senator Judge si Senador Loren Legarda. Sa tingin niyo po ba may politika dito? Totoong mabilis, pwede nating sabihin yan because one of the most prominent actors in the minority group right now is si Senator Legarda. So pwede niyang sabihin na this is actually a harassment on the part of the majority or whoever would be interested in having Vice President Sara impeached, no? And eventually disqualified as Vice President. Ang point lang dito independently of the political ramifications po nito, Sandro, no? Dapat makita natin, meron ba talagang criminal act na nakampanan, no? At dapat that should be far and beyond the discussion as to the political ramifications dito. Dapat makita ng mga tao, totoo bang merong nangyari dito sa pag-award ng prangkisa kay Congressman Leviste, who at that time I think was only 21 years old or 19 years old. So he was a minor, and he was the future Elon Musk, allegedly, of the Philippines. So malaki po ang dapat i-explain nila kung paano nila in-enforce yung tangkisa ng RA number 11357, granting the franchise for the operation of solar para sa Bayan Corporation or SPBC. Yan po ang pinag-uusapan ngayon. Pero bukod kasi dito sa isyong to, Attorney Rico, over the weekend pumutok din yung issue at kanina nga ay nag-komento na rin ang Malacanang. Kaugnay doon naman sa umano'y kumbaga how can we say this, entrapment ba o may pinaplano na issue naman kay Executive Secretary na idinidikit din umano kay Congressman Leviste. Hindi po ba parang nadadagdagan? At saka yun nga, baka may impression na politika. Oo. Duktong-duktong na yan at ang mga taong bayan ay naguguluhan na kung ano bang pag-uusapan natin dito, lalong-lalo na at nakataya rin dito at nakalink dito sa current impeachment trial. No? Kasi si Senator Legarda is one of the key proponents of the interests of the Vice President, the respondent in the impeachment case. So, naghahalo-halo na ito, Sandro. No? At the end of the day, ang mga tao dapat maging discerning dito, no? Kung ano talagang pinag-uusapan natin dito. Kasi baka matabunan na naman itong impeachment natin at wala namang mangyayari sa ating nangyayari dito sa ating aksyon para to hold accountable the people concerned. No? So I think nasa sa inyo yan, kayong mga media people, the journalists, kayo katulad mo, Sandro, you're a very idealistic journalist. No? Dapat mapakita natin na malinaw anong nangyayari at bigyan natin ng direksyon ang mga tao, ang publiko. Exactly ano bang pinag-uusapan natin dito at ialisin natin ang political ramifications of political color nito. Of course, madaling sabihin yan, Sandro, no? Madaling sabihin yan, but at the end of the day, it will be very fruitful for the journalists and the media people to come up with distinctions. Pakita niyo mabuti, clearly, kung ano ang pinag-uusapan natin dito para hindi pinapahalo-halo po natin ang ating mga issues. Pero syempre po, yung timeline between now at yung pag-usad nitong kaso na posibleng ang plunder, hindi kaya ito sumunod? Baka mamaya magkasabay-sabay kapag umusad ito, ito naman yung panahon kung kailan magkakaroon ng botohan dyan sa impeachment court, baka maka-apekto rin ito doon sa posibleng bilang at sabihin din ng kampo ni Senator Loren Legarda na, kaya nyo ginagawa yan, kaya nyo ako ginigipit ngayon kasi nga botohan na para sa impeachment court. Exactly. Pwede magkaroon ng, sorry to say the term, no? Baka magkaroon ng horse trading dito. Depende kung anong interest ang iyong pinaproteksyohan. So it will be not very remote na pwedeng mangyari yan as leverage against the people who are against the impeachment.
So, lahat to ay dapat makitang malinaw na malinaw ng mga tao kung ano ang naglalarong mga elemento rito, Sandro. At nasa sa media rin ang dapat magbigay ng linaw kung anong direksyon ng ating pinapatunguhan. Hindi yung parang chapsoy-chapsoy na nangyayari at the end of the day, walang mangyayari because nakakaligtas din ang mga taong dapat accountable sa ating ginagawa. Baka po si partner Maan ay may question po sa inyo. Go ahead, Okay, partner. Sandra. Good afternoon, Attorney Rico Domingo. Hindi ko kasi naabutan yung discussion nyo kasi baka naitanong na sa'yo. Noon pa man kasi sinasabi ng Batang Leviste, no, noong ibinunyag niya yung tinaguriang Cabral Files na someday, sinabi niya, intayin nyo, ako i-rest baka ng gobyerno dahil sa aking ibinunyag doon nga sa maanumalyang flood control projects. Paano kung yun ang laging niyang sasandigan nitong ng mga Leviste dito nga sa pag-iimbestiga sa kanila? Attorney Domingo. Alam mo, Maan, no? If I may call you Maan, no? Yes, sir. Yun ang pinakamahirap sa ating sitwasyon right now. Hindi natin alam kung anong ating didiinan doon, no? Yung mga bagay-bagay na pinag-usapan natin yun can be tackled separately, no? May accountability ba talaga si Senator Ligarda at saka si Leviste? Meron ba namang may related na issues na yan? So it will be dependent on the media as well as the people concerned and even the NGO to be able to outline exactly what we're talking about here. Kasi mangyayari ito, lulubog na naman ang interest ng mga tao sa impeachment. No? Ganda-ganda na nangyayari, tuloy-tuloy na po tayo. May mga side issues po yun. I'm not saying that they are puny issues, but side issues na lumalabas na napakalaki rin ang impact sa ating gobyerno. Kaya dapat nun, hihimayin po natin mabuti yon para hindi tayo maguguluhan. Kasi ang nangyayari po sa atin, napakaraming issues ang on the table, tapos wala naman natatapos. Kasi eventually, magkakaroon naman ng 2028 election na naman at malulunod na naman po yan, matatabunan na naman po yan at hindi natin alam kung anong tumama sa ating ulo. So, dapat nun, it will be dependent on the media as well to make a very clear distinction. Ano ba ang pinag-uusapan natin dito? At that would be the role of the media as well as the NGOs and other organizations to make it very clear na ito ang ating pinag-usapan, hindi yung chapsoy. Ang dami natin pinag-usapan ngayon eh. And most of the culprits, the respondents, would be actually relishing that situation because at the end of the day, mawawalan silang sala eh. Di ba? Pero Attorney Rico, Babaliwalan ng tao yan. Babaliwalan ng tao yan. Ay, wala nangyayari dyan. Kaya all the apathy as well as the malaise of the people, wala nang mangyayari dyan. Puro kaguluhan lang yan eh. Di ba? So, sasabihin nila, huwag na natin pag-usapan yan. May lapit na naman ang election. And therefore, alika, meron namang 10,000 sa atin. Boto na lang natin yung mga taong naharap dito sa mga asuntong to. Okay, yun nga, Attorney Domingo, paano natin kumbaga mawala sana yung sawa factor sa mga tao kasi may mga alam naman natin, may mga kababayan tayong rinding-rindi na rin sa ingay ng politika sa ating bansa at kumbaga nananawa na rin yung iba nga baka hindi na rin nanonood sa umpisa lang ng impeachment trial. Paano kaya kumbaga sabihin natin tatagal yung interest dito ng ating mga kababayan? I think very critical role ng media rito, and Sandro. Dapat malinaw natin inahayag sa mga tao kung ano ang pinag-uusapan natin at anong ating priority rito. Kasi yung mga side issues na yan pampagulo lang po yan Yan ang that is the kind of thing that the respondents, meaning those who are accused of all these crimes and all these misdeeds, yan ang gustong-gusto nila paguluhin ang environment, ang factual and the legal environment para magkaroon sila ng lusot. For example, may isang dating senator, bigla na lang binigyan ng bail. Okay? So,
So, itong mga bagay-bagay na ito na sa likod, nag-ano sila, uma-action sila para mapawalan ng interes ng mga tao para sila, eventually, they'll go their merry way. At mawawalan sila ng sala. Yun ang nangyayari po sa atin. Kung titingnan po natin ang history ng ating mga probes at saka mga investigations on graft and corruption, yan po naman lagi nangyayari. Di ba? Pero kasi That's Attorney the long Rico, history. pero kasi Attorney Rico, parang isasing ko ang paghahanap ng pananagutan ng calls for accountability. Parang hindi ba parang masyadong parang lahat na yata ng nakaupo sa gobyerno hinihinga natin ng accountability dahil nga sa mga isyong kinakaharap nila. Hindi po ba parang nakakapagod na ito para sa taong bayan? Tsaka parang Wag wala bang institusyon wala bang institusyon ng gobyerno na dapat na nakatutok dito para hindi na lumaki ng ganito? Kasi napakadami. Parang lahat na nga lang merong kailangang sagutin ng accountability na ibinabato laban sa kanila. Yan ang hinaing ng madlang tao, no? Ng mga lalo-lalo na yung mga nasa CND and the other members of the community. Pero at the end of the day, dapat yan ihimayin mabuti, lalo-lalo na kayong mga media practitioners, no? Himayin yung malinaw na malinaw kung ano ang pinag-uusapan natin. Because itong mga taong sabihin na natin talagang endemic ang kanilang corruption at saka gusto nilang perpetuate ang power nila through corruptive practices. Iyan ang gusto nila, gulo. Guluhin mabuti ang senaryo, ang terrain, para tuloy-tuloy ang kanilang kaligayahan. Para sasabihin nila, at the end of the day, wala namang mangyayari dyan diba? So, kung bibilangin mo lahat ng mga corrupt practices cases, mabibilang mo lang lalong-lalo na ang ombudsman is under walang masyadong employment, no? Walang masyadong personnel. Yan ang kanilang role actually. Dapat ang ombudsman ang masigasig na tumutukoy dito sa nangyayari dito, at they should come up with a very smooth and quick resolution of all the cases that are now being settled with them, and ituloy na niya sa Sandigan Bayan kung kailangan pumunta sa Sandigan Bayan or to regular courts. Pero hindi po nangyayari yan So it's a vicious cycle, at mga tao ay rinding-rindi na sa nangyayari. Because sabihin nila, wala naman nangyayari dyan, puro kwentuhan lang yan at daldalan lang. Diba? Na Ana tsaka Sandro. Tsaka Attorney Domingo, yun nga paano mawawala sa isipan ng sambayanan yung mali siya na, political vendetta lang yan. Kita nyo, pag nanalo na naman yan, naku, gantihan na naman yan sa gobyerno. Parang kumaga, ang siguro nais ng tao ngayon, asan na yung mga ginagawa nyo para sa bayan? Kumbaga sa eleksyon, wala naman natatalo, lahat dinaya. Ganon, di ba? Tsaka yun nga Totoo yun. paano mo aalisin sa isipan na hindi po ito parang Politika gantihan, politika lang. Ito po'y may batayan, may ebidensya. Yung mga mekanismo ng gobyerno, particularly the ombudsman and the regular courts, dapat they're on the spot right now to come up with a speedy and expeditious resolution of pending cases, no? Kasi kung talagang nabibimbin po yan at we're counting years bago ma-resolve itong mga kasong to, wala talagang mangyayari dyan. Hindi ko na kailangan sabihin sa inyo kung anong nangyari sa mga graft cases against, for example, Ponce Enrile at saka sila Revilla. Paulit-ulit po yan. So, yan ang ating, that aids our system of justice and judiciary and kaya dapat tutukan po natin yan. At paulit-ulit po natin sinasabi yan at wala po nangyayari masyado in terms of concrete actions of these institutions. Yan ang dapat natin tuunan at pasin. Ngayon, kulang daw ang ombudsman ng tao, di magano sila. Kumuha sila ng mga other staff members who can expeditiously resolve the cases that are being filed with them and put them on trial in the Sandigan Bayan. Ano nangyari? December daw, marami raw yung 15 or something, 14 contractors na ilan ba ang nalalagay sa Sandigan Bayan yan? 2 lang yata o 3. So that's how frustrating it is for the people, the mass, na ano ba nangyayari?
dito, puro tayo kwento, ano nangyari dito, ang dami-daming kaso, tapos gulo na. At the end of the day, wala naman nangyayari. So there'll be apathy now amongst the people. There'll be that kind of disinterestedness because after all, sabihin niya, wala namang mangyayari dyan. Ba't tutuunan pa natin ng pansin yan? Wala namang mangyayari. At maraming salamat dahil may mga grupo kapareho po nung sa inyo itong movement against disinformation na tumututok para nga ma-distinguish, matignan, maturingan ng publiko kung alin ba dito yung peke na ginagamit na paraan kaya nagiging madulas itong mga ito, at least ngayon alam na natin na alin dyan ang fake news at hindi. Oh, at saka right now, habang nasabi mo yan, kasi I'm actually in a meeting with the allied workers, yung nilipusta ni Badoy na komunista raw at red tagging and everything. Kasama ko po sila ngayon at we're trying to find out how we can increase the sanctions against Dr. Badoy, who is right now in Japan, if I'm not mistaken. So ito po ba, dapat tayo po yung magsama-sama, magkapit-bisik tayong lahat para matukoy po natin ang dapat nating gawin. Napaka-hazy at napakalabo ng senaryo natin ngayon, ang ating environment for that. So dapat magkasama-sama tayo at karoon tayo ng estrategiya para matupok po natin ito. Otherwise, magkukwentuhan lang po tayo, Sandro at saka Mayaman. So I think we have to come up with more ironclad plan to address this matter and this long overdue. Kaya dapat magsama-sama po tayo para mapuksayan. At yan ang magiging sentro ng pananagutan sa mga umaabuso sa kanilang kapangyarihan. Rhyming pa. Well said. Maraming salamat po. Maraming pong salamat, Atty. Rico. At saka Thank sa tulong nyo sa disseminate ng nangyayari sa ating bayan. Maraming salamat sa inyo. Maraming salamat po. Okay, thank you. Good afternoon po. Ayan po si Attorney Rico Domingo, past president po ng Philippine Bar Association at chairman po ng Movement Against Disinformation. Ano oras sa partner? Ang oras, 6 na minuto makalipas ang 5:05 ng hapon. ATM. Anong take mo sa DZMM? Hi partner, kumuha muna tayo ng report mula sa labas ng himpilan. Sino ang nangunguna sa linya? Philippine National Police, wala pang naitatalang insidente ng karahasan kaugnay sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao elections. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, Radio Patrol, Marlene Padiernos. Marlene. Nagpapatuloy ang mahigpit na pagbabantay ng Philippine National Police sa seguridad sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, katawang iba pang ahensya ng pamahalaan, kaugnay sa nalalapit na parliamentary elections sa rehiyon. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nasatas Jr., wala pang itatalang anumang election-related violence ang pulisya sa BARM. 42 araw bago ang mismong halalas, September 14, kung saan tinatayang aabot sa 400 kandidato ang maglalaban-laban para sa 86 na pwesto. Sa ngayon tuloy-tuloy ang pakikipag-ugnayan ng PNP sa COMELEC, AFP at iba pa para masigurong magiging mapayapa at maayos ang idaraos na halalan. Kaugnay nito, bumuuri ng pambansang pulisya ng Special Electoral Board para sa agarang pagtugon sa anumang posibleng insidente habang papalapit ang eleksyon. Habang nasa 9,463 na mga pulistin ang idineploy sa naturang rehiyon, nakaramihan ay nagmula sa ProBar na makakatuwang din ng ilang tauhan ng National Support Unit at iba pang mga police regional offices para sa dagdag na puwersa. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM. Maraming salamat, Marlene Padiernos.
Ay, isa pang report, Malacanang tiniyak na ipaglalaban ang aumento sa sahod ng mga manggagawa sa National Capital Region. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Malacanang, si Radyo Patrol Christian Yosores. Go ahead, Christian. Sandro, handa ang pamahalaan na ipaglaban ang nararapat na aumento sa sahod ng mga manggagawa. Ito ang tiniyak ng Malacanang sa harap ng mga kwestiyon sa desisyon ng Pasig Regional Trial Court na patawan ng temporary restraining order ang 85 pesos na dagdag sahod dito sa National Capital Region. Ayon kay Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro, handa ang gobyerno sa pamamagitan ng Office of the Solicitor General na ipaglaban ang aumento sa sahod na una nang inaprubahan ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board sa NCR. Naniniwala ang Malacanang na hindi sa korte, kundi sa wage board dapat isinampa ang kanamang apela kaugnay ng dagdag sahod dahil ito ang nagdesisyong magpatupad ng wage hike. Tiniyak naman ni Yussi Castro na magpapatuloy ang gobyerno sa pag-aaral at pagtugon sa mga panawagang dagdag sahod sa pamamagitan ng mga wage boards hanggat hinihintay pa ang pagpasa sa hirit na legislated wage hike. At yan, ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Christian Yosores, DZMM. Maraming salamat, Christian Yosores. Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radyo Patrol sa Istreta. Partner, ng oras na. 13 minuto makalipas ang 5:05 ng hapon. Anong take mo sa DZMM? Ay, nagbabalik pa rin po ang ATM. Anong take mo? Ayan, bago natin tawagin itong susunod nating parauhin. Anong oras sa partner? Ang oras, 16 na minuto makalipas ang 5:05 ng hapon. Ito dahil nga para humingi tayo ng update diyan sa naganap na ika-11 araw ng impeachment trial. Day 11 pa lang. Oo, Kasi 11 pa 92 days ba? Pa lang. So may ilang kung 92 Parang minus tagal. 11. Ayoko na, mahina ako sa Yun, alam mong ganun pala, ika-calculator ko pa yun. Humingi tayo ng update kung ano ang assessment ng prosekusyon sa naganap nga na ika-11 araw ng impeachment trial laban kay VP Sara Duterte. Makakausap po natin sa linya ng telepono ang kinatawan po ng 3 distrito ng Maynila at isa po sa mga public prosecutors, si Representative Joel Chua. Magandang hapon po, Kong Joel. Good afternoon. Hi Sandro, Maan, magandang hapon at sa lahat ng inyong mga taga-subaybay, lalong-lalo na mga taga-3 distrito na nungsod ng Maynila. Uy, kumusta inyo? Magandang Oo hapon. nga, Mga ka-ATM, magandang marami tayong hapon. ka-ATM dyan. Oo. Oo. Kung Joel, sabi niyo last week appetizer, itong pagharap ng dalawang dating branch manager ng Land Bank. Kanina, tinanong ko si Kong Ace Barbers kung ano nga ba itong pagharap ng kinatawan ng Commission on Audit. Sabi niya, soup daw. Tama ba, Kong Joel? Ano pong course na ito? So ano to? Soup nga, bago appetizer. Well, Pampainit. kanina nakita mo, binigyan na kayo ng patikim, Aha. no? Kung saan nakita natin, yung mga petsa ay na nagamit sa acknowledgement receipt ay hindi tumutugma doon sa petsa kung saan dapat ito nagamit. Lagpas na nakita dun naman sa na- sa panahon ng cash advances, Oo. no? Parang gano'n. Opo, yung cash advance kasi ay yung petsa kung saan ginamit tong Confi Fund, ito yung December 21, 2022. Aha. Pero dahil sa yung mga ginamit nilang acknowledgement receipt, December 2023. Bakit po nagkaganon? Ang malungkot dito, nung panahon na yon, yung December 2023, walang confidential fund ang Vice Presidente. Kasi kung maalala ninyo, nung December 2023, 3 quarters lamang, first, second at saka third quarters lamang, nagkaroon ng confidential fund sila.
At last quarter nga, nung nagkaroon na nga ng investigasyon, ito ay huminto na. Kaya, at nakikita natin doon sa total, lumalabas, more than 20 million ang lumalabas na ang petsa ay wala doon sa, or yung masasabi natin na 2023. Meron pa nga lumabas na November 2022. Noong November 2022, wala pa silang confidential fund dahil ang unang confidential fund nila ay noong December 21, 2022. So paano sila nagkaroon ng liquidation ng November 2022 samantalang nung buwan na yon ay wala pa silang confidential fund? Ito kaya sinadya para lang masabi na may pinuntahan itong confidential funds? O pwedeng sa pagmamadali, hindi na napansin yung petsa. Dahil kung maaalala ninyo, kaya nagkaroon ng mga release ng mga ganito dahil hiningi na sa kanila yung mga... Kasi kung maalala ninyo, nagkaroon ng AOM o yung tinatawag na Audit Observation Memo. So dito, sinasabi sa Audit Observation Memo, yung mga paggamit nila, yung pagli-liquidate nila ay lumalabas na walang mga kaukulang mga resibo o justification o mga ebidensya. So maaaring ito ay hinabol. Kaya lang dahil sa pagkakahabol, nagkaiba-iba yung mga petsa. Yung sa motion ba yun na yung 11 days na disbursal, mariing tinutulan ng defense? Oo, Kong Joel. So, anong tingin nyo dito? Well, siyempre ayaw nilang din dahil kaya naman mag-go-object ka kung sa tingin mo makaka-damage ito sa iyong kliyente. So, pero hinayaan ng ating presiding officer at sinabi niya na pwede namang sagutin ng testigo. Marami nagsasabi, Kong Joel, na parang kasi 15 boxes nga ba yun ng documents? Yung dinala kanina. Oo, ni attorney. 15 boxes. 15. Parang paisa-isa yung hugot. Parang bumabagal daw ang pero hindi naman kasi daloy. lahat. Hindi naman lahat ipepresenta. Dahil nagkaroon na kanina ng tinatawag na stipulation. So, ibig sabihin nito, may mga ebidensya doon na pinagkasunduan na tanggap na rin ng depensa. But insofar as yung 800 receipt or acknowledgement receipt nung December 2022, ito ay hindi. So ngayon, ang ginawa po ng ating prosecution, sinabi ni Attorney Kapunan, na hindi naman lahat ipepresenta. Magpepresenta na lamang ng ilang piraso dahil allowed naman ito doon sa Rules of Court under Section 7, Rule 130 ng Rules of Court kung saan pinapayagan ang summary. Ibig sabihin, yung pagsasama-samahin na dahil ang patutukuyin din naman ay isang resulta. Yung 11-day na sinasabing disbursal o yung ginamit, tama ba yun? Doon lang sa panahon yon ay sinasabing parang nananatiling argument pa lang dahil hindi pa napapatunayan ng mga dokumento. Sir? Well, unang-una, hindi pa naman tapos yung pagpepresenta doon sa ating testigo kanina. Pero isa lang ang maliwanag doon sa testigo na sinasabi niya, naglabas sila ng AOM o yung Audit Observation Memo. Ngayon, ano ang ibig sabihin pag ang COA ay naglabas ng AOM? So, ibig sabihin yan, is either may kulang sa mga dokumento o may mali sa paggamit. So, ito naman ay nilabas nila. So, nung nilabas nila to, dapat nasolusyonan na kung totoo namang may mga supporting documents. Pero lumalabas na wala pa rin, kaya nga naglabas sila ng notice of, hindi pa notice of disallowance, meron pang isang notice na nilabas. Diba? So, dahil dito,
ay lumalabas, meron pa rin problema. Yung problema na unang binanggit ay hindi pa rin nabibigyan ng solusyon. Dahil doon kanina, nag-testify din yung COA kung saan limited lamang yung paggamit. Nasa menu yan ng circular, kung ano-ano lamang yung pwedeng paggamitan. At lumalabas yung ilang mga item na pinakita kanina ay hindi sapat yung paggamit. Yung mabalik tayo sa cash advances, yung December 2023, parang sinabi ng defense na, baka clerical error yan. Oo, mali sa typo, para mga ganun. Yun ang depensa ng depensa, Kong Joel. Yung December 2023? Masyadong marami naman ng typo error noon kung worth more than 20 million. Diba? Anong klaseng typo error yon? Na worth 20 million yung kanila naging typo error. Tsaka kung titignan ninyo, yung error hindi ganun kadali dahil yung petsa halos 1 taon. At saka yung petsa, kasi normally yan pagka, di ba, kung kunyari, ako, halimbawa, kinuha ko si Sandro. Di ba? Kukuha ako ng mag-elicit ako sa kanya ng information. So ngayon, purchase of information, babayaran ko si Sandro. Di ba nung araw na yon doon mo na ilalagay yung petsa? Oo. Bakit naman ito? More than 20 million. So ilang Ilang acknowledgement receipt ang nagkamali. Kung siguro 1, 2, 3 acknowledgement receipt, nagkaroon ka ng typo, pwede. Pero kung mahigit dyan, or sobra-sobra, siguro maganda ipaliwanag din nila kung bakit. Hindi pa natin sinasabi na guilty na. Ang sinasabi lang natin, may mali, dapat matagal pa lang, pinaliwanag na nila. Yun nga lagi nga technical, no? Yung nakikita ng prosecution, ng defense, ng defense dito sa trial. So, anong tingin nyo dito? Kasi parang syempre, kailangan mo nang hanapan ng butas no? Ang pinipresent ng prosecution. Pero yun nga laging sa technical aspect yung banat ng depensa. Alam mo, Maan, kung ito ay typo error lang, paglabas ng audit observation memo, dapat na-correct na nila. Pero, nung nag-issue ng notice of, may isa pang notice na in-issue, notice of suspension. Nung pag-issue ng notice of suspension, dapat na-correct na naman nila. Kaso, nagkaroon na naman ng notice of disallowance. At kung saan umapila sila, di sana doon pa lang na-correct na rin nila. So may mga pagkakataon pala na i-correct ito pero hindi nila kinorek. Hindi lang naman ito pinakikita ngayon Ito'y matagal na proseso kung saan hiningian ng COA ng kasagutan o explanation ang Office of the Vice President para i-correct at para isumite yung mga ebidensya. Pero bakit hanggang ngayon wala pa? Di ba sinabi naman kanina hanggang ngayon, as of today, wala pa rin silang sinusumite na mga compliant. Sige po, paabangan na lang natin kung ano pa yung mga aasahan bukas. Maraming salamat po, Kong Joel. Maraming salamat. Mabuhay po kayo. Yan po si 3rd District ng Manila Representative Joel Chua at isa po sa mga House Prosecution Panel member. Ito na yung mga nagsabit na mga kanilang mga answer sa question of the day. Ang tanong kasi natin kung magkakaroon ka ng screen name na hango sa pagkain, ito? Ang sabi ko sa akin kanina, Oreo too big. Oreo? Ay, gusto ko kasi Japanese. Ano? Nagaray. Ano pa ba? Nagaray. Ito yung mga basahin natin yung mga kanilang mga sagot mula kay Dulce ng Parañaque City. Ayan, ginger tea. Si Ginger? Yan. Ginger isa tea. lang to, tama ba? Okay. Marami. Ayan, yung bigay ni Archie David. Si Caloocan City siya, no? Lani Machado. Ito naman si Josephine Daner mula sa Santo Niño, Parañaque City. Joe Damango. Eto,
Sorry ha, gusto ko nang basahin yung huli. Sabi ni Ping Espina ng San Luis, Dasmariñas, Cavite, kung siya daw magkakaroon ng pangalan na hango sa pagkain, tanan, Tok Neneng! Ay, Ito rin mataba. Ito mataba rin ng utak nitong nakaisip nito. Mula naman kay Alejandro Pedro ng Laguna, Joey Chicharon. okay. Sino pipiliin natin dito na makatatanggap ng charity ba? Si kala ko bunutan. Sinong gusto mo? Yung ano na, yung binasa mo na, yung Tok Neneng, oo, si Ping ayan. Espina. Ayan, si Ping Espina. Kukontakin ka ng aming ATM team. Paano? Buy na daw agad. Bye! Bye!